300 milyong piso. Yan ang halaga ng road users tax na ginamit di mano sa mga proyektong labas sa sakop nito na pag-aayos ng mga kalsada. Ayon yan sa pagsisiyasat ng COA o ng Commission on Audit. Lumabas din na ang ibang pinaggamitan ng pondo hindi aprobado. GMA News investigates paano nakakalusot ang mga anomalyang ito at ano ang epekto nito sa mga natukoy ng priority projects. May report si Mav Gonzalez. Ang Motor Vehicle Users Charge o MVUC na mas kilala bilang Road Users Tax. Kinokolekta ang Land Transportation Office o LTO sa mga motoristang nagpaparehistro ng bagong sasakyan. Dagdag na pondo para sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng mga pangunahing kalsada sa bansa. Pinamamahalaan ng pondo ng Road Board, isang ahensya ng Department of Public Works and Highways. Nakasaad sa batas kung saan at hanggang ilang porsyento lamang pwedeng gastusin ng Road Users Tax. Pero noong 2009, pinunana ng COA na hindi ito nasusunod. Bagkus, halos 300 milyong piso raw ang ginamit pa ng mga implementing agency sa iba't ibang bagay na wala namang kinalaman sa pagsasaayos ng mga kalsada tulad ng administrative at miscellaneous expenses. Pinakamalaki ang mahigit 100 milyong pisong ginastos ng LTO sa mga biyahe, gasolina, kuryente, tubig, komunikasyon, office furniture at supplies, pati bonus, sweldo at allowance ng mga kontraktual na empleyado. Ang DPWH, ginastos pa ang MVUC sa uniforme sa Sports Fest at pagkain. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA, ginamit din ang pondo sa mga halaman, pataba, poster at patalastas ng mga programa ng dating Pangulong Arroyo. At ang Department of Transportation and Communication o DOTC bumili pa ng mga cellphone, telebisyon at fax machine gamit ang pondo. Ito'y sa kabila ng mahigit 200 milyong piso hanggang mahigit 3 bilyong pisong taunang budget na natatanggap ng mga ahensyang ito para mismo sa kanilang operating expenses. Kung direct purchase siya na program kami, bili kami ng office supplies from Fund 151 or say parang it's not within the work category namin. Ito ang nangyayari sa mga lump sum funds na buong-buong itiniwala mo lang sa isang ahensya. Doble-doble ata ang patong-patong yung kasalanan ng MVUC. Para tiyak na sa pagpapaayos ng kalsada at pagkontrol ng polusyon lang napupunta ang Road Users Tax, kailangan magsumite ng plano ang mga implementing agency sa Road Board taon-taon. Hindi na nga nagagamit sa dapat paglagakan. May mga pagkakataon ding ginagamit daw ang pondo sa mga proyektong hindi aprobado ng Road Board ayon sa COA. Gaya ng nangyari sa mahigit 70 milyong pisong savings ng DPWH mula 2006 hanggang 2008. At sa mahigit 400 proyekto na ginastosan ng DPWH ng mahigit 4.5 billion pesos nang walang pahintulot mula sa mga opisyal ng ahensya. Pero may ginagawa naman daw ang kasalukuyang administrasyon para matigil na ang mga ganitong gawain. Siguro naman, alam natin kung anong ginagawa ni Secretary Singson regarding the changes. At saka he's very focused on that, sa corruption. May mga panuntunan naman para sa paglalabas ng pondong mula sa Road Users Tax. Pero malinaw sa mga ehemplong binigay ng COA, hindi ito palaging nasusunod. Sa kabilang banda, mahigit 800 proyekto naman ang hindi pinaglaanan ng pondo kahit na natukoy ng prioridad ang mga ito. Gaya ng pagpapaayos ng ilang pangunahing kalsada sa Bataan at Rizal, pati ang paglalagay ng road safety devices sa Manila South Road sa Quezon. Tuloy, sabi ng COA, madalas hindi natutugunan ang pangangailangan ng maraming rehiyon sa bansa. Noong 2012, halos 120 milyong pisong halaga ng mga proyektong pinondohan ng Road Users Tax ang hindi natapos o naipatupad. Ang 2nd District Engineering Office ng Davao del Sur halimbawa, nangunguna sa listahan ng may pinakamaraming kalsadang nasa masamang kondisyon. Mula 2010 hanggang 2012, halos dumoble ang Road Users Tax ng Davao Region. Pero kulang na kulang pa rin daw para sa pagsasaayos ng mga kalsada rito. Right now, 81 kilometers nga yung yung unpaved doon. Ito yung mga challenges namin. Number 1, yung delivery of our construction materials to the project site. Kaya mula Davao City, mahigit 6 na oras ang aming paglalakbay para marating ang Jose Abad Santos, pinakamahirap na bayan sa Davao del Sur at pang-4 sa buong bansa. Bukod sa mahirap ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon at kalusugan, apektado rin ng sirasirang kalsada ang kabuhayan ng mga taga rito. Ang mga pananim ni Mang Herman, hindi palaging umaabot sa palengke. Saan niyo po binibenta yung mga produkto niyo? Dito lang, hindi namin napapunta doon sa walang sasakyan.
mahirap ang daanan. Hindi mo maubos kasi mga tao dito mahirap. Walang pera, lugi na. Mav Gonzalez, GMA News.